Pasko, dala ay liwanag at pag-asa sa gitna ng kadiliman. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at ngayong unang araw ng simbang gabi ay magsama-sama po tayo sa pagbubulay ng salita ng ating Panginoon. Mula po sa aklat ni Mateo, Kabanatang 4, Talatang 16, ay masusumpungan po natin. Itong bayang nag-apuhap sa gitna ng kadiliman, sa wakas ay nakakita ng maningning niyang ilaw. Liwanag na taglay nito, siya ngayong tumatanglaw sa lahat ng nalugami sa lilim ng kamatayan. Tayo po ay pinagpala sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Pagtungtong po ng Bermans ay nagsisimula na ang pagdiriwang natin ng Kapaskuhan. Lalo na po pagdating ng buwan ng Disyembre, ang lahat ay abalang-abala at hindi lang po dito sa Pilipinas yan, kundi maging sa buong mundo. Ang lahat ay inaabangan, ang lahat ay nananabik at ang lahat ay naghihintay ang pagdating ng buwan ng Disyembre at ang pagdiriwang ng Kapaskuhan. At ang pagdiriwang na ito ay umaabot po hanggang unang linggo ng Enero. Pag nakita na po natin ang mga makukulay, ang mga nagliliwanag, at ang mga naggagandahang parol sa mga bintana, sa mga garahe, sa mga pinto, sa ating mga bubong, ay alam na natin na malapit na ang Kapaskuhan at damang-dama na natin sa lamig ng simoy ng hangin. At idagdag mo pa dito, kapatid, yung puto bumbong na masarap na may kasamang mainit na tsaa. Samahan mo pa ng bibingka na maraming keso at itlog na pula. Naku kapatid, damang-dama na natin ang Siboy Pasko at alam na natin na papalapit na ang Kapaskuhan. At eto pa kapatid, papahuli rin ba ang mga magagandang mga tinig, masasayang awitan kung saan himig Pasko na? Ang saya kapatid, damang-dama natin na papalapit na, parating na ang pagdiriwang ng Kapaskuhan. Exciting talaga. At eto pa kapatid, marami ring mga rituals, mga gimmick, mga tradisyon, mga nakagawian natin kapag sasapit na ang Kapaskuhan. At ang lahat po ay umaasa sa mga ganitong mga pamamaraan upang magkaroon ng masaganang pamumuhay, masaganang pagdiriwang sa araw ng Kapaskuhan. Kung kaya't ang topic po natin ngayon ay pinamagatang pag-asa. Saan kita masusumpungan? Tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos, maraming salamat po sa araw na ito. Salamat sa mensahe na iyong ipagkakaloob sa bawat isa sa amin. Salamat sa aming pagsasalu-saluan. Dalangin namin, Panginoon, na mangusap ka sa iyong mga tagapakinig at gamitin mo, Panginoon, ang iyong lingkod sa paghahayag nito at ikaw ang aming maparangalan sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Wala naman pong masama sa mga nakagawian natin na paraan ng ating pagdiriwang sa pagsalubong ng ating inaantay na napakalaking selebrasyon. In fact, masaya ito sapagkat ito'y nagbibigay kulay sa ating pagdiriwang. Kaya lang kapatid, kapag ang ating pag-asa, kapag ang kaliwanagan na ating hinahanap ay nakatali sa mga ganitong pamamaraan at hindi sa tunay na kahulugan ng Paskong ito at naisasantabi ang ating Panginoong Hesukristo, dito tayo nagkakaroon ng problema. Kaya ngayong araw ay bibigyan ko po kayo ng pag-asa. Tandaan po ninyo ang salitang hope at pagbubulay-bulay natin ang mga paalalang titik
ng pag-asa. H-O-P-E. Hope. Ang unang titik po ay letter H. Ang H po ay Herodes. Patayin ang sanggol 2 taon pababa. Ito ay tinig mula kay Herodes. At sa ganitong tagpo po ay masasabi natin ang mundo ay nasa madilim na kalalagayan. Isang lugar at isang panahon na walang pag-asa at walang kaliwanagan. At kung tayo po ay nasa ganitong sitwasyon, ay dama natin ang takot at pangamba. At ang lahat ay maaari na nag-aantay ng isang mala superhero na magliligtas sa kanilang kalalagayan. Ngunit unconsciously, tayo din po ay katulad ni Herodes. Nais din nating patayin ang sanggol na si Jesus sapagkat hindi natin namamalayan na tayo rin ang siyang pumapatay sa tunay na kahulugan, sa tunay na pagdiriwang ng Kapaskuhan. Tulad ng pagtatanyag sa mga ilang karakter kapag sumasabit na ang pagdiriwang ng Kapaskuhan na ito. Nariyan sina Santa Claus, kasama ang mga tropa niyang sila Rudolph, si Olaf, andyan pa sila Frosty the Snowman, at ang mga ilang karakter na kung saan sumasagisag sa makabagong panahon ngayon ng Kapaskuhan. Tila yata nawawala sa eksena ang ating Panginoong Hesus. Tila sila na yata ang natatanyag at nakakalungkot. Tayo mismo ang nagtuturo sa mga bata, sa mga karakter na ito. Nawawala na sa eksena ang ating Panginoong Hesus. Sila na po ang natatanyag. Maging sa mga batian ay kapansin-pansin. Nakikita natin na ang batian ay imbis na Merry Christmas ay Merry Xmas o Happy Holiday. Yan ay nakikita natin nakapaskil sa mga ilang establishmento at mga mall. Maging sa mga tugtugin ay kapansin-pansin din po ang mga awiting ating naririnig. Nariyan ang Pasko na, sinta ko, hanap, hanap kita. O kaya naman, I saw mommy kissing Santa Claus. Machong macho na si Santa, hindi na mataba. At marami pa pong mga iba na mga awiting pamasko daw. Subalit nawawala na sa eksena ang ating Panginoong Hesus. Ang ikalawang paalalang titik ay letter O. Overjoy. Ang buong mundo ay masayang-masaya. At hindi lang basta masayang-masaya, ubod ng saya ang buong mundo. Kahit ngayong panahon ng pandemic, ang lahat ay umaasa pa rin sa masayang pagdiriwang ng Kapaskuhang ito. Saan nga ba masaya ang bawat isa? Saan nga ba sila nag-aantay ng kasiyahang ito? Ang lahat ay masaya sa pagdiriwang, sa mga parties, sa kanilang mga family, sa reunion, Christmas party ng opisina, Christmas party ng mga magkakaibigan, kahit nga sinasabing bawal magtabi-tabi o bawal magsama-sama, tila ang bawat isa ay nagpaplano pa rin ng masayang pagdiriwang ng Kapaskuhang ito. Ang lahat ay masayang-masaya at nag-uumapaw sa kanilang kagalakan sa pagdiriwang nila, sa mga parties na pinaplano, sa mga parties na kanilang mga binubuo, sa mga parties at parties at parties na nakakalimutan na nila ang tunay na pagsasaya at pagdiriwang ng Kapaskuhang ito. Ang lahat ay nakapokus sa pagdiriwang at hindi sa ipinagdiriwang. At tulad din po natin, tayong lahat ay nakapokus yata sa celebration at hindi doon sa celebrant na ating inaantay na darating.
walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. We are focused on Christmas party and not on Christ Jesus. Kapatid, nasan si Jesus sa pagdiriwang mong ito? Nasan ang ating Panginoong Hesus sa ating mga kasiyahang ito? Kapatid, nasan ang ating Panginoong Hesus sa pagdiriwang na ito, sa mga pagpaplano na ito, sa kagalakan na ating nadarama sa paghahanda ng mga parties? Nasan ang ating Panginoong Hesus? Ang pangatlong paalalang titik ay letter P, at ito ay pressure. Ngayong pandemic, maraming nag-aalala. Paano na kaya ang pagdiriwang ng Pasko? Ang iba ay walang trabaho. Ang iba ay naghahanap ng makakain. Ang iba ay walang paghanda. Ang iba ay abalang-abala at marami ang pagod na pagod sapagkat nag-iisip at naghahanda sa Kapaskuhan na ito. Nape-pressure na at malapit nang dumating ang December 25 na inaantay at ang lahat ay naghahanda na. Di ko kayo masisi dahil nakakapagod talaga ang buwan ng Disyembre. Ang lahat ay abalang-abala sa pagluluto, sa pamimili, sa pagbabalot ng regalo, sa paglilista ng mga reregaluhan, at alam po ninyo, nakakapagod ang buwan na ito dahil napakahaba ng traffic. Lalong humaba ang traffic kahit pandemic. Tila hindi pandemic, hindi nila iniinda. Ang sabi ay social distancing, pero napakaraming tao sa daan dahil nape-pressure na sapagkat malapit na ang December 25 . Abalang-abala na ang lahat sa pagsasaayos, pagpaplano, at pagluluto, at marami pang mga iba na nakasanayan tuwing sasapit ang Pasko. Hay, tingnan mo yung katabi mo. Pagod na. At pagsandal niyan, tulog na yan. Ganyan ang ating nararamdaman tuwing sasapit ang mga buwan na ito, ang season na ito. Alam nyo kapatid, hindi naman dapat ganyan ang pagdiriwang ng Pasko eh. Kung alam lang natin, masyado tayong nape-pressure at sumasabay sa ikot ng mundo. At ang panghuling paalalang titik ay letter E, eternity. Ito ay pagdiriwang dahil isinilang ang ating tagapagligtas. Ang bayang nasa kadiliman ngayon ay magliliwanag sapagkat ang superhero na ating iniintay ay dumating na, at ang bayang nalugami sa lilim ng kamatayan ay magliliwanag at makasusumpong ng pag-asa. Hindi po ordinaryong ilaw ang dala nito. Siya mismo ang ilaw, hindi nalolobat, hindi napupundi. Kaya kapatid, hindi yung December 25 ang ating pinagdiriwang, sapagkat alam naman natin na walang nakakaalam kung kailan ipinanganak ang ating Panginoong Hesus. Ang ating pinagdiriwang ay Jesus Christ came. Jesus Christ came. Kaya araw-araw dapat ay Pasko. Kaya kapatid, paalalahanan natin ang ating mga sarili that Jesus Christ came. Siya ay dumating upang magbigay ng liwanag at pag-asa anuman ang kalalagayan, sitwasyon na ating kinakaharap ngayon. At tayo ay puno ng pag-asa na siya, ang ating tagapagligtas, ang ating Panginoong Hesus, ay makakasama natin sa buhay na walang hanggan. Purihin po ang ating Panginoon sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen. Merry Christmas po sa ating lahat. Pagpalain kayo ng ating Panginoong Hesus. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat Panginoon. Maraming salamat sa iyong regalo sa amin.
ang aming Panginoong Hesus, na siyang magbibigay ng liwanag, na siyang nagbigay sa amin ng pag-asa. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat kami ay nagdiriwang sa Kapaskuhang ito. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Dalangin namin, Panginoon, na ang pag-ibig na iyong ipinagkaloob sa amin ay maibahagi namin sa aming kapwa. Hindi lamang sa panahon ng Kapaskuhang ito, kung hindi araw-araw madama namin at aming magawa na ang Pasko ay aming ibahagi araw-araw ng aming buhay sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas.